Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel sa atong mga Bisaya diha. Kumusta mo? Okay pa ba ang mga live diha mga OFW nga Bisaya? Smile lang jud ta gihapon ha. Ay di ta magsigig problema sa atong problema kay atong problema baya kung atong problemahon na kayabag na. Oy ito na. Grabe. Ang dami parang pasikot-sikot involved sa di umano'y kickbacks ni BBM sa flood control. Marami palang nakatanggap ng pera galing sa kickback ni BBM sa flood control. Ginamit pala ito nung nakaraang eleksyon ng alyansa ni BBM. Pati yung mga tumatakbong senador under alyansa nakatanggap ng pera galing sa kickback sa flood control. Naku po, grabe. So it means yung mga senador na naupo ngayon na taga-alyansa nakakuha ng kickbacks. Ay, posible. Si Lacson, si Soto, wala. And don't tell me, itong si Lacson, si Soto, hindi nila alam saan galing itong pera ni BBM. Kaya pala, sabi ng mga netizen, sabi ng ilang mga analyst, basta yung istorya tungkol sa flood control kickback, kung papunta na sa Malacanang, agad-agad pinutol ang istorya. Agad-agad talagang pak, hindi na pag-uusapan. Sabi nga ni Lacson na si BBM, walang kaalam-alam tungkol sa flood control anomalies. Hindi posibleng paimbestigahan si BBM at walang kinalaman si BBM sa flood control. Naku po, paano ito sasabihin noy? Si Congressman Eresi talaga nagsabi kabibig na, sabi ni Congressman Eresi, so, nakalagay doon 7 billion. Nag-report siya kay President noong March 24, 2025 at susunod niya ang kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta roon sa mga kandidato ng alyansa, yung 11 doon ang nabigyan. Hoy, swerte naman nila. Pera ng taong bayan ginamit nila sa kanilang politika, sa kanilang campaign, di ba? Naku, sila pala ang nanalo kabibig. Oh, kahit yung ibang alyansa senator na natalo, panalo sila sa pera. Pera ng taong bayan, ipinamimigay ni BBM. 7 billion yan ha. Sabi dito, so including Senator Lacson and Senate President Tito Soto ay nabigyan. May napunta kay Andrew E. na 68 million talent fee at iyan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Tiangco. Oh, so ito kabibig ha. Pakinggan natin si Congressman Erese sa kanyang pagbulgar. Grabe, parang nakakawindam. Dapat pala si BBM ang iimbestigahan, hindi si BP Sara. Yung 125 million ni BP Sara na confidential funds, sabi ng COA, unmodified, ginamit pa nila para sa impeachment ni BP Sara, nakakahiya. Pero itong milyones ni BBM na kickback di umano sa flood control na may exchange messages kay Yusek Adrian Bersamin at si BBM, parang gustong sapawan ng kung ano-anong balita. O, ito kabibig ha. Pakinggan na, dapat itong malaman ang sambayan ng Pilipino. Ay, grabe. O, let's listen to this one kabibig. Yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Text messages between the President and Yusek Bersamin. So, 5 kongresista, kasali si Erese, inimbitahan ni Leandro Leviste kasi meron siyang ipapakita na pasabog na issue. At ito yung text messages ni BBM at ni Adrian Bersamin at doon na ugkat lahat ng sikreto ni BBM. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan.
So including Senator Lacson, Wow. di ba? Senator Lacson Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Yes, of course. Walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, minapunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Hala. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. May Correct. facts eh. Worth investigating. These are facts. Alam niyo kabibig, ito sana ang isa sa mga ebidensya na ilalahad ng Makabayan Black sa impeachment ni BBM. Pero ang problema, binasura na ang impeachment ni BBM. So dito nila nilantad. Minapunta kay Andrew E. 68 million talent fee. Grabe. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. 68. Ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Kasi sabi mo kung dapat sa presidente dapat ang managot ka. And yet, wala nangyayari. Ano ba? Sa eskwela naman talaga. Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Ba't talagang may ano dito si Marcos? Siya talaga. Sabi ko po, lagi ko sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila Launa, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Yes. Ano reaction nyo? Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Rubrical Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis na daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam po na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, minapunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So,
Ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Tama. It's worth investigating kasi may mga facts, may mga numbers sa kung saan pa napunta ang pera. Uy, grabe ka, bibig. Nakakashock itong mga pinag-uusapan ngayon, mga kabibig. Pera-pera, 7 billion, mga kabibig. Ang pinag-uusapan dito, bilyones, hindi ito milyones lang or thousand. Ito, Kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si Correct. E.S. Bersamin. correct. Diba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano na date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Hindi. Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi. Hindi sila nagde-deny. So, ano ibig sabihin? Si Leandro Libiste ba nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman? Hindi. In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Hala. Sin of omission. Congressman, kung galon, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At Naku, kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya. Sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano na date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig Hindi siya nag-deny. Wala tayong nakuhang impormasyon kung kumusta na, nasaan ba. Pati si Congressman Leandro, hindi natin alam kung nasaan na siya ngayon. Basta, ang ating last na info sa kanya ay magbabakasyon siya for 6 months. Dapat sana ilalabas niya ang mga ebidensyang ito, pero kinausap ng maraming nasa administrasyon ba, o I don't know. At tingnan natin ha, kinausap si hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng paintulong sa Kongreso dahil pinakausapan ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako kaysa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng mga maanomalyang DPWH projects. Higit pa sa Cabral Files na sa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickback. So it means totoo. Kasi wala pang other statement ni Libiste than this. This was February 11. Pinost niya. Pinayun ako na hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng videos para kahit anumang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. So yun pala, kabibig. Si E.S. Bersamin, wala pang statement. Si Adrian Bersamin, wala pang statement. Bagong statement ha. Si Libiste, wala pang statement. Yung last statement niya, last February 11, ngayon 16 na. nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi. Hindi sila nagde-deny. No comment. Si Leandro Libiste ba nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson Nalakso na. is committed or had committed not to investigate the Bersamin. Halak ka. Sin of omission. Congressman, kung galon, cover up talaga. Cover up. Complete cover up.
Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. Hala, Kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. So yun kabibig, yun ang pagbulgar ni Congressman Erice sa mga nalalaman niya. Grabe no. Sabi nga ni Congressman Leandro Leviste, katakot-takot ang ginawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakpan ang katotohanan. Sana wala ng testigo matatagpo ang tsugi, mahulog sa bangin or mapatahimik. Ngunit kung may mangyari man, mapabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang mga files, affidavit, o recording sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Alam mga kalipig. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sila dating Undersecretary Bernardo, Secretary Bunuan, at iba pang kasalukuyan at dating Cabinet Secretaries and Undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag may alam tungkol sa mga maanomaliang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa na magsalita. At mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at protektahan sila ng taong bayan kapag ibinahagi nila ang katotohanan. So yun na kabibig. So yung last statement pala ni Congressman Leviste, it talks about the kickback. It talks about the messages between Adrian Bersamin at ni BBM. At yung sinabi niya na nakapaghanda na siya ng mga videos na posibleng ilalabas kung merong mangyari sa kanya. At he is requesting yung mga undersecretaries, mga sangkot sa flood control anomalies na magsalita na. Kasi sabi ni Leviste, hindi sila magsasalita kung hindi nila mararamdaman na sinusuportahan at pinoprotektahan sila sa bayan ng Pilipino. Sabi nga ni Congressman Erice, cover-ups. Cover-ups to a lot of cover-ups going on. Kasi ang masasagasan ito, ekonomiya ng bansa, ang mga Pilipino. Pero kung ang mga Pilipino ngayon ay sumisiga ng katotohanan mas lalo manggigigil ang mga tao sa mga tinatagong katotohanan na ito pala yung ugat ng kanilang kahirapan. Ito pala yung ugat na hindi kami walang pagkain, walang trabaho. Grabe mga kabibig. Binaha, namatayan, nawalan ng bahay. So ito pala yung ugat mga kabibig. So yun ang kabibig ang ating Midis Libig-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Grabe. Na-shock ako ba? Akala natin parang matatapos na itong flood control anomalies kasi may mga nagsuputan na ng mga impeachment cases. Pero hindi, bumalik tayo at nang pagbalik natin, isang pasabog ang binitawan ng mga kongresista na pwede sanang maimbestigahan kung napagtuloy ang impeachment ni BBM. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, share this video. Bye everyone. See you next time.